Hello mga ga, kung meron po tayong baked hopya at meron din tayong niluto sa kaldero na hopya, ay ngayon ay meron naman tayong fried hopya. Ang sarap ng lutong mantika at ang lutong pa, kaya umpisahan na po natin. So ngayon ay uunahin po natin gawin yung pabalat ng ating hopya. Meron po tayo ditong 750 grams or 3/4 na kilo ng ating all-purpose flour at maglagay ako dito ng 1 tablespoon ng baking powder. And then, i-mix lang po natin yan. At gawa lang po tayo dito ng wheel sa gitna. Ilagay natin dito yung 3 tablespoon ng ating light brown sugar. At 1 teaspoon ng iodized salt at 1 and 1/2 cups ng tubig. At maglagay po tayo dito ng 1 cup na mantika. Ordinary na mantika lang po yung gamit ko. Mga ga, hindi po tayo dito gagamit ng shortening or di kaya margarine. Kaya mantika lang po yung gagamitin natin. And then, tunawin muna natin yung ating kunting asukal at yung ating asin bago po natin basahin ang ating harina. At masahin lang po natin ito hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients. Mga ga, hindi po natin ito idaan sa ating dough roller machine or di kaya sa inyong mga spiral mixer. Ang gagawin lang po natin dito ay masahin lang po natin ito ng mga 5 to 7 minutes ng mano-mano. Hampas tulak lang po yung ginagawa ko ga sa ating dough. Sa loob ng 7 minutes, ito na po yung ating dough. Ay okay na po ito. At i-rest lang muna natin ito ng mga 30 minutes. At ngayon ay gagawa muna tayo ng ating inner dough. Tayo ng ating inner dough o yung pangpahid po natin sa ating pabalat. So dito meron po tayong 1 and 1/2 cups ng ating third class flour at lagyan po natin ito ng 1/2 cup ng mantika. At haluin lang po talaga natin yan mga ga. Kung medyo basa lang po yung inyong inner dough ay pwede naman kayong magdagdag ng harina at kung medyo matigas naman ay pwede din kayong magdagdag ng mantika. Basta ganito lang po kalapot yung ating inner dough. Ayan po. At malambot na din yung ating pabalat ay pwede na po natin itong palaparin ng manipis at hatiin lang po natin ito sa dalawa. Bali yung ating pabalat mga ga, i-rest muna natin ng mga 30 minutes bago po natin palaparin para po ay madali na pong laparin na hindi na po siya uurong. At ilagay na po natin dito yung ginawa po nating inner dough, hatiin lang din po natin ito sa dalawa. At pagkatapos mga ga, i-roll lang po natin yan ng mahigpit. Kung gusto kang gumawa dito mga ga ng kalahati lang ng ating recipe, hatiin mo lang po yung ating mga ingredients. At nagpahid lang po tayo diyan ng mantika para hindi didikit kasi ay i-rest pa po natin ito bago po natin putulin. At may mga na-upload na po tayo dito ng mga 1 kilo po ng ating pabalat at may na-upload na din tayo ng ating OB at yung ating munggo hopya. At mga ga ay may na-upload din tayo na niluto po natin sa ating kaldero. At kung gusto po ninyo na gumawa dito ng 2 cups lang ng ating harina at lulutuin po natin sa ating kaldero ay may video na po tayo diyan. Nasa ating page lang po. At i-rest muna natin ito mga ga ng mga 30 minutes bago po natin putulin. At habang pinapahinga naman natin yung ating pabalat, ay gagawa muna tayo ng ating palaman. So dito meron tayong 750 grams or 3/4 na kilo ng ating third class flour or 5 cups po ito. At 1:1 po tayo dito mga ga, ay pantay po yung ating harina at yung ating asukal. Maglagay po tayo dito ng 750 grams din or 3/4 sa kilo ng ating light brown sugar or 3 3/4 cup po ito. Ito yung gagawin natin para maging moist talaga yung loob or yung ating palaman ng ating hopya. At 1/3 cup ng powdered milk at 1 teaspoon ng iodized salt. At dito ilagay na po natin yung 110 grams ng ating sibuyas dahon. Hinugasan ko na po ito ng mabuti at saka hinihiwa ko lang po yan ng pino. At mga gabit ko po talaga na yung ating sibuyas dahon ay hindi ko po yan lulutuin kasi mas lalong babango po pag hilaw po yung ilagay natin. Kasi maluto lang naman yan pag iprito natin. At haluin lang muna natin ito at dito maglagay po tayo ng 1/2 cup ng melted margarine. At kailangan lang po natin dito yung 3/4 cup ng tubig. And then mix lang po talaga natin yan. Mikus-mikusin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine lahat po ng ating mga ingredients hanggang sa magkaroon po tayo dito na parang dough. Hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating palaman. At pagkalipas ng 30 minutes ay pwede na po nating putulin yung ating dough. Putulin ko lang po ito sa 22 to 23 grams. At pagkatapos po natin itong putulin ay i-rest muna natin ulit ng mga 20 to 30 minutes bago po natin lagyan ng palaman. At pagkalipas ng 20 minutes ay pwede na po natin itong lagyan ng palaman ay magdas lang po tayo dito ng kunti lang po na harina pang tanggal lagkit lang po ng ating palaman. Kasing lagkit po talaga ng ating palaman ga. Yung putol ng aking pabalat ay 22 to
to 23 grams, kaya yung aking palaman ay 22 to 23 grams din. At ito ay lulutuin po natin sa ating oven at yung iba dito ay lulutuin po natin sa ating mantika. Iprito po natin. At yung plancha na paglalagyan po natin ay banyahan lang po natin yan ng shortening or di kaya margarine. At gagawa lang po tayo ng hindi po natin itupi at ito ay lulutuin po natin sa ating mantika. Prituhin po natin ito. At meron po tayong kunting natira ng ating palaman. Ilagay lang po natin ito sa chiller. Matagal po itong mapanis. Pwede pa po natin itong magamit sa mga susunod pa nating mga paggawa. At ito po yung lulutuin po natin sa ating oven at kailangan ay malakas po yung apoy natin dito at bago po natin yan isa lang, kailangan na mainit na po yung ating oven at banyahan lang po natin ito ng itlog at para hindi maputla ay lagyan lang po natin yung itlog natin ng kaunti lang po talaga na food color na egg yellow. At i-bake lang po natin ito sa may init ng ating oven na 250 degrees Celsius sa loob ng 18 to 20 minutes. At dito naman sa lutong mantika po natin ay kailangan ay mainit na po yung ating mantika at mga guys, kailangan po ay katamtaman lang po talaga yung apoy ng ating kalan dito para po lutong-luto yung loob ng ating palaman dito. Hindi po siya malasado. At dito magprito din tayo na yung tinupi natin. At medyo matagal din po itong lutuin mga ga hanggang mag-golden brown kasi para po lutong-luto yung loob. At basta katamtaman lang po talagang apoy, lutuin lang po talaga natin hanggang sa mag-golden brown. At ito po yung ating tinupi. At mga ga, pwede na talaga kayong magbinta nito kahit wala po kayong oven, walang spiral mixer or di kaya dough roller. At moist po yung palaman sa ating lutong oven at namalinamnam yung luto po natin sa ating mantika. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!